Magandang umaga muli mga minamahal na kababayan, ang ating mga overseas Filipino workers, saan man pong dako ng mundo po kayo naroon. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi po sa inyong lahat. Ay muli na naman po tayong magla-live ngayong umaga kasi meron pong importanteng activity na napagkaisahan natin sa PDP Laban. At ito nga ay patungkol sa paghahain natin ng petisyon sa Korte Suprema para patigil yung gagawin ng COMELEC na online voting sa ating mga overseas Filipino workers na mag-uumpisa po yan sa April 13. Pagkatapos natin po kasing mabasa yung resolusyon ng COMELEC at mga iba pang mga alituntunin nila para dito sa pagpapatupad ng online voting na sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lamang po gagawin yan sa mga absentee voting or overseas voting ng ating mga kababayan nasa ibang bansa. Sa tingin po natin ay mahirap na ipatutupad at sa tingin natin ay hindi magiging maayos at maprotektahan yung sagradong boto ng ating mga absentee voters, yung ating mga overseas Filipino workers. Mabuti pong ay gawin pa yung dati na nakaugalian ng pagboboto ng ating mga absentee voters na ginanap na po yan noong mga nakaraang halalan mula pa po ng 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 kasi nakasanayan na yun alam na ng COMELEC sigurado ang mga gagawin upang sa ganun ay may sakatuparan ng mabuti itong pagboboto ng ating mga overseas Filipino workers alinsunod doon sa mga ginawa ng ating COMELEC at yung mga konsulado natin or embahada natin sa ibang bansa dito sa pagpapatupad ng absentee voting. Mag-uumpisa po yan kasi sa April 13. Isang buwan po yung nakatalagang period para sa ating mga overseas Filipino workers na boboto sila sa mga nakatalagang lugar kung saan po meron pong mga designated posts na tinatawag, election posts na pupuntahan ng ating mga overseas Filipino workers. Pero itong bagong gustong ipatupad ng COMELEC, matagal nating pinag-aralan to. Ilang linggo rin po nating binasa ito, tinignan natin. At sa ating pag-aaral, medyo tingin natin ay mahirap ipatupad ito at hindi magagarantiyahan na mas maraming mga overseas Filipino workers ang makakaboto rito o kaya magiging mas convenient sa kanila. Dahil hindi pa ito nasubukan pero ipapatupad na ito ng malawakan sa mahigit 70 election posts o 77 kung hindi ako nagkakamali yung exact na numero. Marami tayong mga impormasyon na nakalap sa ating mga overseas Filipino workers organizations na nakipag-ugnayan po sa atin galing po sa ibang mga bansa. Medyo madilim po rito sa aking kinaroroonan, pasensya na po kayo at nasa ilalim po ako ng tulay at hindi po tayo masyadong makita. Bumabagtas po tayo kasi ngayon at habang tayo ay patungo sa Korte Suprema. Kaya minabuti natin na magprepara ng petisyon para dinggin sa ating Korte Suprema itong ating mga hinaing na siya rin pong hinain ng mga overseas Filipino workers. At hindi po natin ito ginawa ng basta-basta na lamang, na hindi po natin kinonsulta at pinakinggan yung mga suggestion at mga pangamba ng ating mga overseas Filipino workers. Naintindihan natin itong mga sinasabi ng pamahalaan ng COMELEC na pag ipatupad itong online voting ay mas maraming mga overseas Filipino workers ang makakaboto, ang magiging turnout. Kasi sinasabi nila na nung mga nakaraang eleksyon ay nasa less than 40% lamang ng ating mga overseas Filipino workers ang bumoto. Pero
naayos ba yung matamang registration ng mga overseas Filipino workers? Kasi kung ang pagbabasyan ay yung actual who voted, baka naman po doon sa registration pa lamang ng mga overseas Filipino workers ay hindi naging maayos yung pagpaparehistro o pagbibigay ng oportunidad sa ating mga overseas Filipino workers na makaboto. So yun po yung ating sinasabi na hindi lamang po yung actual voting ang problema eh. Ang problema ay doon pa lamang sa registration pa lang ng mga botante. Kung kulang yung information drive, kulang yung assistance na binigay ng ating pamahalaan, ng COMELEC at ng Embahada, ay kokonte sa ating mga overseas Filipino workers ang nagpa-register. Baka ganun din po ang sitwasyon dito ngayon dahil sa kakulangan ng facilities ng COMELEC at ng Embahada o konsulada natin sa ibang bansa, yung ating mga overseas Filipino workers ay hindi agad-agad makakapunta, hindi convenient sa kanila yung registration process. Pero assuming na okay yung registration process, ipapatupad kaagad itong online voting na mahirap pong sundan, mahirap pong gawin. Sinubukan po natin dito, alinsunod doon sa nilabas na resolusyon at information drive ng COMELEC. Nahihirapan pati yung ating mga kabataan na narito sa Pilipinas na medyo mas nakakaintindi, sabihin natin, ng bagong teknolohiya at hindi kaagad-agad maipapatupad o magagawa ng mga botante yung gustong mangyari ng COMELEC. Eh di lalong-lalo na po itong ating mga overseas Filipino workers. Hindi naman po lahat ng mga yan ay dati nang bumoboto. Marami po sa kanila ay baguhan na OFW na napunta lang po sa ibang bansa itong after 2022 election. First time po nilang buboto bilang mga absentee voters. At tapos pag ipapatupad na itong online voting ng COMELEC, na hindi masyadong malawakan ang naging information drive at hindi pa ito na i-pilot o nasubukan na ginanap sa ilang election post o kaya itong tinatawag nating mga embahada o konsulada natin sa ibang bansa, ay baka mas lalong kokonti ang makakaboto sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya po natin minabuti na mas bigyan pansin po natin yung kahilingan ng ating overseas Filipino workers na ibalik sa dating sistema dahil nakasanayan na ng mga overseas Filipino workers organizations at meron na po silang mga naitalagang mga watchers at mga iba't iba pang mga nagbibigay ng kaalaman kung paano ang bumoto alinsunod doon sa dati nang ginagawa na absentee voting process. Kaya tayo po ngayon ay papunta nga sa Korte Suprema at ihahain natin itong petition na ito. Kasama natin yung ibang mga kandidato for senator ng PDP Laban, si Attorney Jimmy Bundok, si Attorney Vico Rodriguez, at yung ating Vice Chairman ng PDP Laban, si former Secretary Alfonso Cusi, at mga iba pang mga overseas Filipino workers na sila po ang kasama nating petitioner dito sa ihahain natin petition sa Korte Suprema. So yan po ang una kong paliwanag po sa inyo tungkol po dito sa ating ginagawang live. Pangalawa po ay itong pagdinig na naman sa Senate, itong Committee on Foreign Relations tungkol nga po sa illegal arrest, detention and extrajudicial rendition o tinatawag nating kidnapping kay Tatay Digong na siya ay dinala po dyan sa the Netherlands. Alam po ninyo kasi kahapon ay binanggit ko na bakit wala ang Senate Committee on Justice dito sa pagdinig na ito at bakit foreign relations lamang. Di ba mas mabuti sana kung Senate Committee on Justice ang siyang pangunahing komite ng Senado na dumidinig dito sa nangyari kay Tatay Digong. So iyan ang isang aking agam-agam. At ngayon nga, lumabas ang babalita kahapon ay sinabi na hindi rin daw dadalo ang lahat ng mga
executive officials, mga cabinet members na nauna nang dumalo nung nakaraan, sa tingin daw po nila wala na dapat pag-usapan pa, kaya hindi na raw sila dadalo. Ganun na lang ba yun? Kayang-kaya na nilang baliwalain ang proseso ng Senado at hindi na nila tutugunan yung imbitasyon ng Senado na sila ay dumalo. Iyon ay iba doon sa sinabi sometime mga March 30 yata, o about 4 days ago or 5 days ago, na may pahayag ang Malacanang na hindi nila pipigilan itong mga opisyal ng pamahalaan, yung mga nasa executive department, mga cabinet members na iniimbitan o sinosomond na dumalo sa pagdinig sa Senado. Tapos bigla na lamang kumambyo, paatras na, at sinabing hindi na raw sila dadalo. Bakit kaya? Meron pa bang dapat nilang itago at na hindi nalalaman ng publiko? Alam na lahat ng ating mga mamamayang Pilipino kung ano ang nangyari dyan. At kung meron pang hindi pa natin nalalaman at kailangan pang ilabas, ay siguro baka meron pang mas malala na dahilan. Kasi maliwanag naman na kahit nawala yung Senate Committee hearing na yan, alam natin na may kutsabahan yung palasyo at ang ICC na matagal nang nangyari. Naisiwalat na po natin yan doon sa ating mga naunang pahayag. As early as 2023, sumulat na nga si BP Inday Sara sa Malacanang, mga Disyembre po yan, December 4 kung hindi ako nagkakamali, yung pitsa ng sulat, na tinatanong niya ang Malacanang at sumagot naman ang Malacanang, mismong ang Pangulo ang sumulat din sa kanya, at meron ding covering letter ng Executive Secretary na sinisiguro na hindi nila papayagan yung mga ICC na magpunta rito at mag-imbestiga. 2003 po yan. Pero alam natin na bago po yan, marami ng impormasyon na umiikot na nagpupuntahan na dito yung ICC. At iyon ay dinideny, ikinakaila, ikinukubli. At sinasabi nga rin nga doon sa pagdinig na hindi naman daw alam ng mga nasa pamahalaan, ng Immigration, ng National Security Council o ng ahensya ng pamahalaan kung sino-sino itong mga dayuhan na pumapasok sa Pilipinas, kung saan sila nagtatrabaho, saang bansa sila galing. Pwede ba yun? Hindi tayo maniwala sa ganun kasi sa bagong teknolohiya ngayon, alam na rin natin pagpasok pa lang ng tao dyan sa ating immigration counter sa airport, meron ng facial recognition, makikita yung passport, bakit itong mga ito ay naririto, ano ang purpose nila. Tinatanong yan ng immigration. Kung dinideny nila yung totoong hangad nila rito at nagkukunwari silang mga turista at hindi sila mag-iimbestiga rito, bawal yung ginawa nila na pag-iimbestiga dito kung ganon. So lahat po ng bawal na ginawa nila dito, alinsunod na rin doon sa prinsipyo po ng criminal law, fruit of poisonous tree ang tawag diyan. Hindi po yan magagamit. Lahat po ng resulta ng kanilang investigasyon na ginawa dito ay bawal at hindi magamit na ebidensya. Pero maliwanag na hindi yon ang nangyari. Talagang meron talagang kutsabahan at sabwatan na ang pamahalaan, itong administrasyon na kasalukuyan at yung mga ICC. Kaya sila nakapag-imbestiga rito, nakapagkalap sila ng mga kung anong klaseng ebidensya na sa tingin natin naman ay mahina at hindi katanggap-tanggap. Kung yan ay dito pagbabasihan sa ating umiiral na mga batas, ay hindi lulusot. Kaya pinagpilitan talaga ng pamahalaan na si Tatay Digong ay dalhin dyan sa ICC. Pero ang masama dito, yung ipagkakaila pa na wala raw pong kutsabahan o walang arrangement or kooperasyon ang pamahalaan sa ICC. So yan po yung ating mga tinatalagay po ngayong oras na ito. At meron pa pong isang nakakabahala na gusto kong iparating din po sa inyo. Marami po kasi ang nagtatanong ngayon. Marami ang mga umiikot na mga tanong o
Ewan ko kung sabihin natin ito ay marites o ano pa man yan. Pero mabuti na lang malaman ito ng kung ano ang katotohanan. Dahil sa mga naglabasang mga video, mga pictures, mga photo ng Pangulo, no? Magmula po nung siya ay nanggaling kung sa Amerika at nagpa-press con siya pagkatapos makidnap si Tatay Digong. Nakita natin, napanood natin yung kanyang pahayag doon sa press con na ginanap ng gabi. Ay doon pa lamang napansin na ng marami na iba po yung itsura ng Pangulo. Yung kanyang mukha ay parang namamaga at yun din ang itsura niya sa mga sumusunod na mga video na pinapalabas kahit kukunti. At saka madalang po siyang lumalabas ngayon. Pero makikita yung lahat ng mga pinalabas ng Malacanang, ng pamahalaan, yung mga video, mga photos, ibang-iba sa itsura ng Pangulo nung mga nakaraang buwan. Bakit parang namamaga at nangingitim yung mukha ng presidente? At ibang-iba talaga. Ako rin napansin ko, no? So, ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo? No? May sakit ba ang Pangulo? Kung may sakit ba ang Pangulo, malubha ba ang sakit niya? May karapatan ba ang mamamayang Pilipino na malaman ang totoong kalusugan, kalagayan ng Pangulo? Meron po. Kasi yung kalusugan ng Pangulo is of primordial national interest po yan. Importante pong malaman ng publiko ang totoong kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Yun ang tinatanong sa akin ngayon. Sabi ko, wala akong direktang impormasyon. Kung ano ang nakikita po ninyo, yun din po ang nakikita ko. Na malaki ang pagbabago ng itsura ng Pangulo doon sa mga itsura niya nung mga nakaraang buwan o nakaraang taon. Malayong malayo kahit natingnan po ninyo. At madalang nga po siyang naglalabas ngayon. Hindi po natin siya masyadong nakikita sa mga video o kaya sa mga news. Nakita natin siyang muli ay nung dumating dito yung Defense Secretary ng Amerika, si Pete Hegseth, at nagkaroon nga ng pagpupulong ng naganap. At nakita rin natin yung itsura ng Pangulo doon sa pagpupulong na ginanap with the Defense Secretary ng Amerika na ay talagang iba yung kanyang itsura. Hindi katulad ng mga nakita natin nung mga nakaraang taon na sabihin natin he is in the pink of health. Pero sa ngayon parang medyo iba po yung itsura. Ewan ko lang kung dahil mahina yung ilaw, mahina yung camera, yung resolution ng ginamit na camera ay hindi maganda, kaya ganun siguro ang projection. Pero mabuti na po na malaman po natin yan kasi tinatadhana po yan ng saligang batas. Nasa section 12 po yan, article 7 ng ating saligang batas, na the health of the president is important, it is of public concern. Sabi nga nila, if the president has a serious health condition, the public has the right to know kung ano talaga yung sitwasyon ng kalusugan ng Pangulo. Dahil importante na yung ating Pangulo ay he is mentally and physically healthy sa kanyang kalusugan para makapagdesisyon po siya ng tama, makagawa po siya ng tamang aksyon, mga hakbangin. Ngayon, pinapalabas nga na papuntang araw po siya sa Mindanao itong susunod na mga araw at mga ngampanya muli. Pinagtataka nga lang ng marami, bakit 3 linggo na wala silang kampanya itong kanilang grupo. Bakit, ano bang nangyari? Bakit tinigil? So, ayun dyan po yung itong mga agam-agam ngayon ng ating mga mamamayan. Ano ba ang dahilan? Maraming mga dahilan daw kung bakit nila cancel yung kanilang mga naka-schedule na mga rally na dapat ay pupuntahan ng Pangulo. Pero ito ngayon ang mga sinasabi na ano nga ba talaga ang tunay na kalagayan, ang kalusugan ng Pangulo. Kaya ako rin po ay gusto ko rin pong malaman po yan dahil nga po yan ay isang public concern. Nakalagay po sa saligang batas yan na tayong mga mamamayang Pilipino ay meron po tayong karapatan
na mabigyan ng totoong kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. No? Yan po yung ating gustong iparating ngayon, na sana po ay kung nakikinig ang palasyo rito at napakinggan po nila itong ating sinasabi sa ngayon, ay gusto lamang po nating malaman ang katotohanan. At ang makakapagbigay po ng sertifikasyon po dyan ay yung mismong doktor na tumitingin sa Pangulo. Kung meron po siyang personal doctor, ay palagay ko naman meron. Personal surgeon ang Pangulo na authorized po ng gobyerno yan. O kaya yung Secretary of Health na sana siya ang magsabi kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Kung wala naman po siyang karamdaman, okay lang yon, maganda yon, maganda para sa bayan, maganda para sa mamamayang Pilipino dahil ang Pangulo ng Pilipinas, ang bansa natin, ay nasa magandang kalusugan. Pero gusto po nating malaman yan kasi yan na po yung mga umiikot ngayon na tanong-tanong, ano ba yung tunay na kalagayan ngayon ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan dahil nga po yung mga naglalabasang mga video, mga foto, mga iba't iba pa na hindi raw maganda yung aura o kaya ang kanyang itsura sa mga naglalabasang mga foto. Marami rin nagsasabi na baka photoshop yung mga yun para lumabas na ganun ang itsura. Pero hindi mo naman siguro basta-basta mapuphotoshop o mai-AI yun kasi live na pinapanood natin o yung mga pagtitipong ginanap po nila dyan sa Malacanang nung dumating si Secretary Hegseth at yung mga iba pong mga pahayag. So yan lamang po ngayon ang ating pag-uusapan muna mga minamahal na kababayan. At siguro maya-maya po ng konti ay babalik po ako para muling mag-live pagkatapos po nating maisampa itong petition na ating idudulog ngayon sa Korte Suprema. At babalitaan ko po kayo, bibigyan ko po kayo ng mga updates. So mabuhay po muli ang ating mga mamamayan at ang bansa po natin sa lahat po ng overseas Filipino workers. Uulitin ko po, tayo po ay maghahain ngayon ng petisyon kasama po yung mga ibang mga abogado ng PDP Laban at mga overseas Filipino workers dito sa Korte Suprema para ipatigil po yung online voting na gusto pong ipatupad ng Commission on Election sa ating mga overseas Filipino workers. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.